Pero yun yung pinaka-sample natin. Ayun, diba? Okay guys, so ang una natin gagawin ay i-edit natin tong crayon box for school. Okay? So dapat i-edit natin yan kasi kailangan natin palitan yung picture nung children or chikiting natin. Kung ano man yung ilalagay natin dyan. Okay? So edit nyo na rin yung pangalan. At dito sa space na kulay white, pwede nyo lagyan ng text yan kung ano man gusto nyo ilagay. Yung number 8, yung crayons, yung spectacular, pwede nyo rin i-edit yan. So meron tayo ditong tatlong design na pwede nyo pagpilian. So i-edit nyo yan para yung details sakto dun sa gagawin nyo. Okay? So pag na-edit nyo na yan, i-click nyo lang yung share. Ayan. Click nyo yung share. Click mo yung download. I-click mo yung PNG, kung PNG yung ginagamit, no? Tapos select mo lang yan. I-click mo yung download. Okay? Download mo lang yung design natin para ma-print na natin. Okay? Pagkatapos mo siya i-download, ilagay mo sa software na ginagamit mo pa nagpiprint ka. So, ang ginagamit ko ay MS Word. So, meron tayo ditong dalawang papel or photo paper. Okay? So, photo paper yung gagamitin natin para glossy at the same time makapal siya. Okay? So, maggagawa tayo ng sample na tatlong size. So, dito sa isang photo paper, ganyang kalaki. So, depende sa inyo guys. Kailangan mag-print muna kayo ng size. Kasi depende sa color na ilalagay nyo. Yung pangkulay na ilalagay nyo. Kaya kailangan nyo mag-test muna kung anong size. Okay, so dito sa isang papel or photo paper, isang piraso na ganyang kalaki. Tapos dito naman sa isang papel, dalawang klase na sizes yung ipiprint natin. So bali tatlo yan. Okay, sa tatlong design na dalawang photo paper para makita natin gaano kalaki. Okay, so pagkatapos nyan, i-print mo na. Sa akin, ang settings ko dyan, pag nagpiprint ako, ayan, click mo lang yung properties. Ang ginagawa ko dyan, yung paper type, glossy kasi photo paper yung gagamitin natin. Yung quality, pwede mong gawing high, pwede naman standard. Sa akin, standard lang kasi okay naman yung print niya. Ayan, so pag customer mo talaga, gawin mo na lang high. Sa atin, sample lang naman, kaya standard lang. Okay, sabay, print. Ayan, so yan ang gagawin natin dyan. Okay, so i-click lang natin yung printer na gagamitin. I-click lang natin glossy. Set ko lang standard. Sabay. Okay. Ayan. So, click ko na print. Ayan. So, magpiprint na siya para makat na natin. Ang gamit ko nga pala guys na printer ay L1 300. Pigment ink Koyi. So, ito yung result niya. Ayan. So, hintayin natin matapos yung isa para makat na natin. So, ang gamit ko dyan na photo paper ay Novak Print. Ayan, photo paper glossy 200 GSM para sa ating crayon box na box. Okay? Ayan. So, tatlong klase yan, tatlong size para ma-check natin kung gaano kalaki yung gagawin nyo. Para meron kayong guide para pag gumawa kayo ng crayon box. Ayan. So, glossy standard print lang yan. Ayan. So, okay naman sa akin yung design kaya standard lang. Ayan o, napakaganda ng kulay. Okay, so pigment ink Koyi lang yan. So, ikakat muna natin siya para mabuo na natin yung crayon box. Okay guys, so next natin gagawin ay ikakat na natin yung crayon box natin. Ayan. So, pwede tayo gumamit ng gunting or cutter. At kailangan din natin ng pandikit. Ayan. Pwede kayo gumamit ng glue. At pwede rin kayo gumamit ng double-sided tape. Okay, so depende yan sa materials na available dyan sa printing shop nyo. Okay, so i-cut muna natin siya. Ayan, cut muna natin para mabuo na natin yung box. Okay, ayan, pwede kayo gumamit ng gunting. Sa akin, gamitan ko muna siya ng cutter. Ayan, so dahan-dahan lang kasi matulis yung ating pangkat natin. Ayan. Okay. So makikita nyo mamaya, yung kulay white, doon kayo magtutupi. So ito, yung kulay white na yan, yan yung tutupian. So papakita natin mamaya yan. Ikakat muna natin. Okay. So dahan-dahan lang sa pagkat kasi matulis.
So, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Kasi matulis. Ayan. Okay? Pwede kayo gamit ng toothpick, pwede kayo sanay sa cutter. Ngayon sa akin kasi mas maganda yung cutter pag sa ganito. Ayan. Okay? So, dahan-dahan lang dahil matulis yan. Ayan. Kailangan nyo mag-print ng size para alam na yung gagawin nyo pag nag-print na kayo na madami. Yan. Okay? Yan. So ito na itsura niya guys pag nakat na. Yan. Tapos gagawin natin dyan, tutupin na natin yan. Okay? Yan. So ikat muna natin yung dalawa pa. Yan. Tabi lang natin. Tapos cut natin itong dalawa. Okay? So kita ba? Ayan, kita naman. Gawin natin dyan, cut na natin. So gamitin natin ng gunting. Para mas mabilis-bilis. Kasi maliit naman to. Ito isa to maliit to sigurado. Para makita nyo lang din yung size. Ayan. Para marami kayo pwede pagpilihan na size pag gumawa na kayo. Kung ganitong size, makagawa ka ng dalawa sa isang photo paper. Ayan. Okay? Ayan o, diba? Ayan pag maliit. So maliit yan, di kasi dito yung color niya sigurado. Pero at least, makita natin yung mga size niya. Ayan, dito naman size ha. Cut lang din natin yan. Ay, so ganito itsura niya, no? Meron tayo maliit. Ayan, katamtaman. At yung isang malaki natin. Ayan, so bubuhay na natin siya. Okay, so meron na tayo isang nabuo. So, tiyagaan lang din kasi maliit. Ayan o. O, di ba? Rayon. Okay? Ayan o. Okay guys, so ito na yung ating final
crayon box. Ayan. So, kailangan nyo talaga mag-print ng size para ma-check nyo kung gaano kalaki. So, ito, maliit na ito. So, hindi ko na siya ginawa kasi masyado na siya maliit. Pero yun yung pinaka-sample natin. Ayan, o. Diba? So, gamit ka lang ng gunting, cutter, at yung double-sided tape or glue. Okay? So, para magawa ka ng crayon box. Ayan, o. Diba? So, ito, pwede mong ikat yan para makita mo yung kulay or color sa loob. Okay? So, ikakat mo din yan. So, optional lang naman yan. Ayun, ikakat mo din yan para makita mo yung color sa loob. Okay? Ayan, no?